Nakasanayan na ng marami ang paggamit ng kawayan sa construction at handicrafts. Pero alam nyo bang pwede rin niyang eco-friendly source ng tela? Kawayarn? Tara, let's change the game! In a request for the perfect OOTD, may waste crisis din kinakaharap ang fashion industry. So 100 billion kasing damit na naproproduce kada taon. 92 million tonelada ang napupunta sa landfills. Isa sa mga solusyon ay ang pag-develop ng mga eco-friendly na tela na gawa sa kawayan. Enter Kawayarn! Developed by DOST Philippine Textile Research Institute. Ang kawayan na nakasanayan nating gamitin sa construction o handicrafts, pwede rin palang renewable and eco-friendly source ng tela. Pwedeng gamitin sa bags, sapatos, accessories, damit, pati sa furniture. So marami tayong bamboo sa Pilipinas and low maintenance lang siya. So kusa siyang tumutubo, madali siyang palakihin or palaguin. Sa kanilang research, mataas ang fiber component ng bamboo na kailangan sa paggawa ng sinulid. Kung ikukumpara natin yung pineapple, baka or banana, nasa 1% to 2% lang. Pero sa bamboo, makakakuha tayo ng 35% to even up to 50% na fiber. So, mas maraming fiber, mas marami tayong sinulid, mas marami tayong tela na magagawa. Mas konti rin ang ginagamit na tubig sa pag-produce nito kumpara sa cotton, kaya mas environment friendly. Ang unang step sa paggawa ng bamboo textile, nakikita natin hinihiwa niya yung mga kawayan natin na dapat ang kalabasan, ganito kaninipis. Idadaan ito sa softening machine. So ito, papatuyuin natin o ganito yung magiging itsura niya. Pagkatapos ng fiber treatment, dadaan na ito sa mga makinarya para mas maging pino. Ito na po ang kanyang itsura. Magiging sliver na ito. Diba? Inalay niya yung mga hibla natin. At saka dadaan sa spinning. Ito po ang ating naging resulta. Ito na ang sinulid. O ang tinatawag nilang Kawayarn. At nitong Abril, nagwagi ito ng bronze medal sa 49th International Exhibition of Inventions, Geneva. Layo nilang maiparating ang teknolohiya sa iba't ibang probinsya ng bansa sa pamamagitan ng Bamboo Textile Innovation Hubs para makatulong sa produksyon ng bamboo textile at makagawa rin ng mga trabaho. So, ang goal talaga namin is lagyan siya ng taasan yung halaga ng bamboo and at the same time makatulong sa mga farmers natin, fiber processors, even yung mga hobby natin. Mabuti na sa kalikasan at may potensyal pang magbigay ng kabuhayan para sa mga kababayan natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Posible pong madagdagan pa ang mga pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sa Paris naman, pinasinayaan na ang podium na tutuntungan ng mga medalist na inspired sa Eiffel Tower. At nakatutok si JP Soriano. Sa harap ng pamosong Eiffel Tower pa mismo pinasinayaan ang mga podium na gagamitin sa 2024 Paris Olympics. At bakit hindi? Lalo't inspired ng Eiffel Tower ang metallic lace o mga linyang disenyo sa harap ng podium. Ang kulay gray namang step na tuntungan ng mga medalist, homage sa mga zinc roof ng Paris. Pero higit sa disenyo ay ipinagmalaki ng organizers na gawa ito sa mga recycled na material. Sa Pilipinas, tutok sa paghahanda ang Philippine Olympic Committee mahigit 2 buwan bago ang pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, 12 na ang kinatawan ng Pilipinas na opisyal na pasok sa 2024 Paris Olympics. Latest ang pambato natin sa fencing. Magagaling po tayo mga Pinoy and I'm very grateful po and very blessed po. Even before po, naniniwala po talaga ako na may mga mapapadala po tayong fencers sa Paris. Pero posibleng madagdagan pa sila. Mayroong hindi ina-announce na pasok na. Like skateboarding, judo, golf. May mga madaragdag din daw na Pinoy boxers at posible ring madagdagan ang pambato sa athletics. Yan ang maraming bubulusok. Minimum of 4, maximum of 7. In athletics.
Dahil sa universality rule ng Olympics, 2 Pinoy swimmers at 2 Pinoy bikers ang makakapasok din sa Olympics. Dahil naman sa reallocation rule, inaasahan ding may Pinoy na makakapasok sa taekwondo at shooting. Kaya posibleng ito na ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa Olympics na bibigyan ng send-off sa June 21. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa linggo na ang inaabang ang Game 2 ng NCAA Women's Volleyball Finals. Target ng College of St. Benilde na makuha ay 3 sunod nilang kampyonato sa muli nilang paghaharap ng Colegio de San Juan de Letran. Isang panalo na lang ang kulang nila sa Game Series matapos makuha ang Game 1. Target namang manalo ng Letran Lady Knights para itablang standing. Sa linggo na ang Game 2 ng NCAA Women's at Men's Volleyball Finals simula alas 12 ng tanghali sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan at live ring mapapanood sa GTV. Ginawaran ng Icon of Media Excellence Award si Kapuso veteran journalist Jessica Soho sa Dubai, UAE kamakailan. Sa ika-4 na taon ng Global Filipino Icon Awards, kinilala nila ang ambag ni Soho sa larangan ng pamamahayag. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat ang Philippines' most awarded broadcast journalist. Binigyang pagkilala rin niya ang mga OFW at mga global Pinoy na anyay mga tunay na bayani dahil sa kanilang kadakilaan, sakripisyo at tulong na ibinibigay sa Pilipinas. Hindi pa rin daw nagsisink in kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo ang kanyang winning moment. Pag-amin niya, muntik siyang mag-back out sa competition. Kung bakit, ichichika ni Lars Santiago. Oozing with confidence, yet calm, si newly crowned Miss Universe Philippines, Chelsea Manalo, sa pagharap niya sa media ngayong araw. Lalong tumingkad ang ganda ni Chelsea sa suot niyang all-red outfit. Surreal pa rin daw para sa kanya na suot na niya ang corona at sash ng Miss Universe Philippines. It still haven't sunk in yet to my head. You know, I still don't really feel that I have actually won. It still feels surreal, but I'm taking it day by day to grow. Ikinuwento ni Chelsea sa GMA Integrated News kung paanong muntik na siyang mag-back out sa pageant. There have been challenges. The resources that I had was very limited, so I had almost really quit to the point that I didn't see myself winning already. Pero nagpatuloy dahil sa support at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang mga magulang. My mom and my dad, they are very supportive. They have been there all throughout. Kaya nang isigaw ni Asia's multimedia star, Alden Richards, our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! It added more shock, but you know, when they called my name, I just had in mind was that, whoa, is that really Bulacan? Did I hear that correct? But it was so loud and clear that I had to instantly think about my parents. I thought I wanted to see them agad.